tawa-tawa si mga higala. Dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa. Solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Para malikayan ang katarak o uban pang mga balatian sa mata, kinahanglan ang pag-amuma ni ini. Nance Eye Drops. Aron mas nindot o klaro ang pananaw. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre alang sa tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Ako dahil si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Purok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, pa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Sige, sakit akong puson baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nance Product. Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo. Pero sakit akong puson, mato nagtry kog palit sa butika, nagtesting kog inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am. Ako dahil si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tatsker, Sikihoy. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing 2 times sa dira. Kali sa Diyos, no, lian akong mga banod sa akong push on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako. Kay nakadungog ko sa radyo aning Cervicare. Ako jog gikatabang sa akong kinabuhi. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee. Ay, ang akong ngalan, Dirne Tobio Bawag Palaran, nagpuyo sa Purok Abakhawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Minaw ko sa imong programa, tungod kay malipay ko sa imong produkto. Salamat ko. Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Salamat just Ginoo, maintain ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am. Ako si Lario Comoso, tricycle driver diri sa barangay Pulanlupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero nasakit ko sa akong gibati nga bahin sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Sulod sa 8 ka bulan, kaloy sa Ginoo adunay sa kamigo na kung nga di batyag sa kuha nga ningon nga. Tuay ni kay para basin maka-recover ka ani nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay gyud katong panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga naka-recover atong katong panahon na kaloy sa Ginoo hangtod karon balik na po drive. Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit og Nance liniment tungod para sa akong mga panuhot nga kiting kan kalawas. Salamat Ate Arlene Doc Jan. Laban mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong
di pamati sa kalawasan. Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bais. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naa siya ang ugmao na akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Sulianto, taga Campisong, Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil, kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan, nga magikan mig manguha o ng pangwarta, ng mga lumboy, iguli na mo kapuyon, muy po yung lawas. Ako rang kaplasan. Salamat kaayo. Available in 30 and 60 ml. Mapalit ang atong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Ang pagsibya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya, kini mao ang 105.7 Happy FM. Gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan, hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagkailanlaing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko, ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawe Pamisaran Facebook page, ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan, Mawe Pamisaran. Mawe Pamisaran, Panabo, Panabo ang mapulahan. Happy morning Panabo City! Mayong buntag Davao del Norte ug sa kinatibuk ang Rehiyon 11 kutob sa maabot sa atong pagsibya. Sa akong mga katipik o kabahin sa kalambuan o sa kamainiton nga pagbati kaninyong tanan sa atong mga elected public officials nga gikan sa lokal nga panggamhanan hangtod sa probinsya. A blessed Monday morning to everyone. Mag-uban kita sa adlaw nga Lunes, Miyerkules ug Biyernes dinhi lamang sa atong station 105.7 Happy FM. Maayong buntag. Good morning sa atong mga katawhan dinhi sa Rehiyon 11 kutob sa maabot sa atong programa. Good morning. And of course, atong timbayaon ng atong mga katawhan, no? Labi na gyud diha sa isla sa Samal. Akong na hibaluan nga daghan tag suking tigpanubay na sa isla sa Samal. Good morning. Lungsod sa Santo Tomas, lungsod sa Braulio Duhali, lungsod sa Carmen, and of course sa atong hinigugmang syudad sa Panabo. Daghan kaayong salamat. Good morning. Una ta mo padayon sa unahan atong tagaan og pagtimbaya ang atong mga major sponsors dinhi sa atong programa Tipik ug Kabahin sa Kalambuan. Kauban nato karon of course ang atoang former Congressman Alan Aldo Duhali. Good morning. Kauban usab si Ma'am Lovely Jane Omiga. Good morning. Ang atoang congressman nga nasa Davao de Oro, Congressman Jong Sinisa, Maayong buntag, Board Member Orly Amit, former Vice Mayor Banjong Duhali, former Councilor Wahid Ranain o former Councilor Sherlo Bangoy. Unya sayo kayo ini ka buntag, ako gining itimbaya, no? Kay ang atong umaabot og di kapugan nga mahimong board member sa unang distrito, board member Joseph Estrada. Good morning pare. Sayo kay ni mo mata ni kay mo timbaya sa ato ang programa. And of course, Florami Sagot Pamisaran, every morning inigmata nako, madamay gyud niya akong asawa kay mo bangon man pud ni kay mo mata para magprepara, no? Attorney Florabel Sagot Law Office ug ang atong mga establishmento nga nagsuporta kanunay sa atong programa, Maria Clara Resort and Restaurant, Maria Clara Velas Cafe Buenaventura, and of course isa sa mga demand kay nga sport karon, no? Kigikagubtan kini ato ang pickleball. Mo na nga dinhi sa Pickle Zone, Panabo City, managed by former Councilor Christian Duhali. Ako sa bitimbaya ang ato ang suking tigpanubay nga kapitan sa Barangay Maduao, Kapitan Nuling Alcover ug Kagawad Dudes Lacno nganha sa Barangay San Vicente. And of course, ang ato ang
mga Brad, no? NC sa Panabo Central Eagles Club, friends of Aldo, and of course, ang ato ang puwersa sa samahang Mawi Pamisaran. Good morning, maayong buntag sa tanan. Una ko mo padayon sa unahan para sa atong mga nagbagang mga balita, mga issue ug komentaryo nga gipasa kanato dinhi sa ato ang direct nga numero karong buntaga ato usab nga tagaan og emphasis kay every program nato nagahatag man kita og papremyo alang sa atong mga suking tigpanubay. Unya akong balik-balikon nga aduna kitay GCash, bugas ug mag nga giandam para sa atong mga suking tigpanubay. Simple lang, balikon akong mechanics, atong i-like, heart and share mga katipik. Unya kinahanglan nga mahimong lehitimo ang ato ang kung makita ang ato ang profile, no? Unya makita ni siya in public for checking and making sure nga ang ato ang video inyong ma-share. Once nga ma-share na, butangan nato og done. Unya tuyukon unya sa ato ang rulita para atong ipahibalo kung kinsa atong maswerte nga mananaog. Tulog yun na permanente ang mudaog sa GCash. Unya katong wala mudaog, ang atong opisina mo coordinate kay naata ipanghatag pod nga selected base pod sa rulita nga atong ihatag nga na ang ato ang mag, no. So una pa tamo padayon ato gining paspasan ni uga timbaya kay every program nato dili nato mahabol ang ato ang mga suking tigpanubay, no. Ako ang i-acknowledge of course, no, ang ato ang kanhi nga Chief of Staff sa ato ang Congressman Alan Duhali, si Ma'am Anching, Sir Alan Kini Binigno, friends from Samahang Mawi Pamisaran, si Victor Palban, of course from Parijanjan, no. Thank you kayo for watching. Sayo sila nagsubay kanato ang Hesta family nga nasa Barangay Kauswagan, Marge Ranis de Vera, June Sakal, Jim Umandak, ug ang ako ang supporter nga akong amigo, no, sa kanunay gud ning nagatabang kanako from the municipality of Duhali, nanay Espino Farm, si former councilor Romulo Ismino. Kusog kay ni iyahang bugasan, komprador ni og bugas si Pare Ismino. Then we have Esther Lina Lamia, Lovely Gonzales og si Sir Joel Gulanis. Matag Domingo na po ni siya programa. Unya iya po kong gina-acknowledge kayo. Salamat kayo dito. Unya ato pong itimbaya, no? Daghan kayong salamat si Kagawad Enrique Wally Gutera nga na sa Barangay Santo Niño o si Kagawad Luis Libutan Avelia nga na sa Barangay GP Laurel. O sayo kayo ang pinakauna rong buntaga ang nagtanaw, of course, si Ferds Pariha, ning silingan sa batang Binigno, no. Good morning. Balikon ako live karong buntaga nagsubaybay kanato, of course, Sir Kini Alan Binigno. Thank you kayo sir for watching, and of course si Christy Ramos. So ikaw ro wala gahapon sa birthday ni mama ate. Sige lang, bawi lang ta puhon, no. Of course si Ivan Gregory. Uy, naaman nagtimbaya atong itimbaya ni. Kumusta man atong health bong? Si Bong Scoffer, Bong Scoffer. Si Bobong, ingat ta sa atong health bong kay mao gyud ni ato ang kapital, no. Importante na health is wealth. Good morning pare, shout out sa Barangay San Nicolas, Nunos Compound. Okay. Kaning mga Nuno family mo ni atong mga loyal og mga solid nga supporters nga na sa Barangay San Nicolas. Salamat kayo, Noli parin Noli Nuno. Good morning. So mga tinahod nga mga kaigsuunan, mubalik kita usab sa mga pipila lamang ka mga pahinumdom.
Tipik ug kabahin sa kalabuan. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system o maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa kolesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod ug ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga sinyalis kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagbabalik sa pagkaligon sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Good morning, good morning, good morning. Balik kita din sa atong programa. Una kita mo padayon sa unahan ng ato ang Philippine Standard Time, alas 6:11 na sa buntag. Ang ato ang bulawanong pulong karong adlaw nga Lunes, ang atong bulawanong pulong nagkanayon. You don't need to be great to start, but you need to start to be great. Usmuna ko ang ato ang words of the day. You don't need to be great to start, but you need to start to be great. Buot pasabot, dili kinahanglan maayo kadaan aron magsugod, pero kinahanglan magsugod ka aron mahimo kitang maayo. Good morning sa tanan. Una ko mo padayon ako sang itimbaya, no? Atong i-shout out ang kagawad dinhi sa barangay Santo Niño. Salamat kaayo kay sayo kay ni atong mga barangay officials nga magpatimbaya karong buntaga, no? Of course, dinhi si Alexander Algabri Sr. Ingon siya, maayong buntag dinhi sa NA Machine Shop sa Salvacion, Panabo City, kay Auntie Nini Algabre. Thank you kayo. Atong umaabot nga kagawad, kanhi nga sangguniang kabataan, chairperson sa barangay Quezon, si JB Saragosa. Good morning pare JB. Of course, si kagawad Anabel Nini Di Maalaagot. Good morning. Maayong buntag. Thank you kayo for watching, no? So balikan na to unya, napadiay si Minsel Darunday Birano. Good morning. Thank you kayo for watching. So balikan na to unya ang atong mga pagtimbaya, pag-shout out sa atong mga suking tigpanubay, no? Karon og unya init jud kayo ang mga hisgutanan sa politika, ekonomiya ug uban pang mga isyu. So atong hisgutan ang mga balita karong adlaw gikan sa nasyonal hangtod sa lokal nga mga isyu, mga panghitabo ug komentaryo gikan sa inyong tipik ug kabahin. So ang ato ang numero kung gusto mo nga mahimong sikrito ang inyong mga komentaryo, di nyo gusto nga mo-appear inyong pangalan, maunang dili mo muhatag og komentaryo ngadto sa atong live. Ang akong numero 0917-139-1615. Usbon ako 09-139-1615. Ato ang basahon ang inyong mga komentaryo, suwestyon o gusto ninyo ipasibaw, labi na sa inyong tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan. Kung naamoy gusto nga i-call na to ang atensyon sa inyong mga barangay officials, labi na gyud sa inyong basura, dalan ug uban pa nga mga nag-una og batakang problema nga na sa inyong barangay dinhi sa atong syudad sa Panabo ug sa uban pa nga kutob sa maabot sa atong pagsibya. Kaya alang sa kasayuran sa tanan kani atong 105.7 taas kay ni reach, taas kay ni siya og coverage.
mo-cover dinhi ang portion sa Oriental o full area sa De Oro, portion sa Davao City, unya full coverage dinhi sa probinsya sa Davao del Norte. So katong gusto magpaabot sa ilang mga komentaryo, ato kanang ipadangat dinhi sa atong programa, atong tipik o kabahin sa 105.7 Happy FM. Balik ta mga tinahod nga mga kaigsuunan, nagpadayon ng init na balita karon, no? Kabahin, of course, mao gina pinakainit nga mga issue karon mahitungod kang Sara Duterte. Human siya mitubag, ingon siya clapback, batok sa mga aligasyon nga giatubang niya sa padayon nga impeachment hearings. Sumala sa balita ug ulat adunay testigo nasayod ta nga si Ramil Madriaga nga nagpasaka og mga isyu kabahin sa iyang pag-eskwela sa law school ug personal nga kinaiya. Apan wala magpalangan ang Vice Presidente sa pagtubag niini. Gipadayag ni Duterte ang iyang resulta sa bar exam aron ipakita ang lehitimo niyang pagpasar. Matud pa niya, wala siya mangayo og espesyal nga pabor ug iyang gihuman ang iyang pagtuon pinaagi sa iyang kaugalingong pagpaningkamot. Subot pasabot, wala siya nagdepende no sa impluwensya tungod kini pinaagi sa iyahang personal nga pagpaningkamot. Mao na mga tinahod nga mga katipik, ingon gipanghimakak usab niya ang mga aligasyon o giingon nga dili kini tinuod. Ingon man si Madriaga nga daghan magi-issue si Madriaga, si Ramil Madriaga mahitungod sa ang kredibilidad sa ato ang Vice Presidente. Apan gipahimakak usab niya nga ang aligasyon o giingon nga dili kini tinuod. Apan mas niinit pa ang sitwasyon human sa iyang lig-on nga pahayag batok sa testigo. Matud pa ni Sara Duterte, if there is Madriaga in his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve result with very little effort because they cannot even wave a believable lie, much less follow the rule of law. Gisaway usab niya ang kredibilidad sa testigo o giingon nga dili kini lig-on. Muna mga tinahod nga mga katipik, kung inyong mahinumduman, niadtong mga milabay nga mga episode nato, mga milabay nga mga semana, nagpatigayon ta og inisyal nga survey, no? Nga na sa ato ang Facebook account, ni ato pong gitan-aw tong ubang mga Facebook account nga mga media ug uban pa nga mga personahe nga nag-conduct sila og survey. Ang survey nagkanayon, mutuo ba mo kang Ramil Madriaga? So daghan kayo ang mga naghatag og komentaryo, naghatag og mga reaksyon nga dili sila mutuo og i-question nila ang kredibilidad ni Madriaga. Okay, nangutanang uban kinsa man ni si Madriaga. So kini si Madriaga, Ramil Madriaga in particular, mao ni ang piniriso na siya nga nag-atubang og kaso mahitungod sa pagpangidnap. So usa ni siya ka kidnap suspect, kidnapping suspect kini si Ramil Madriaga. Muna karon na daghan ang mitaas ang kilay, daghan kayo ang nangyamid o daghan kayo nag-question sa kredibilidad ni Madriaga. Ingon pa sa kadaghanan nga kini si Madriaga naay nagprepare sa iyahang script niini, no? Na daw ni mastermind. Unya naay director. Mao ni nga kinsa ka ang nagpaluyong director niini, ang iyang mastermind nga nagbuhat sa script ni Madriaga para iya lang basahon. Na simpre kung ikaw ang napriso ka, na tan-aw nimo sa imong pagkapriso nga nasa kulungan, nga murag wala na kay pag-asa nga makagawas, so posible nga kini si Madriaga misugot na lang, mikagat na nga himuon siya og fake nga witness. So wala naman kay choice, ipit naman ka sa sitwasyon, mao na nga musugot na lang siya nga mahimo siya nga fake witness. So daghan ang nangutana sa kadaghan sa mga tao nganong si Madriaga gyud ang himuong witness nga questionable man ang iyahang pagkatao.
Muna kung naa kay script nga ipabasa, na mastermind, na director, kung mingon ang director nga i-describe ang bulan, nga ang color sa bulan, navy blue, pareha sa t-shirt ni Mawi Pamisaran. Ikaw nga nagbasa sa script nimo, mingon jud ka nga navy blue ang color sa bulan. Wala naman kay choice. Igo naman ka mo basa sa script. Mao na mga tinahod nga mga katipik, questionably gyud ang pagkatao ni Madriaga. Pero ato na siya nga subaybayan, no, sa mga musunod nga mga panghitabo nga nasa impeachment hearing sa ato ang Vice Presidente. Kung unsa pa ang mga dugang muapir pa ba ni si Madriaga og balik or unsang ilang pagabuhaton. Apan in relation to that, no, sa pag-question sa mga record sa pagtuon sa ato ang Vice Presidente, niingon si Attorney Chodoro debunks. Attorney Chodoro debunks the allegation. Adunay bagong development karon kabahin sa issue nga giatubang, no, ni Sara Duterte human ang pamunuan sa San Sebastian College of Law. Ang San Sebastian College of Law may pagawas og pahayag aron pasinunangininan pasabot nga ang mga aligasyon. Sumala sa report ang giingong kidnapping suspect nga si Ramil Madriaga nga nag-angkon og adunay impluwensya nga gigamit ang usa ka kaning associate din aron mapasa si Duterte sa maong law school. Apan kini gilimod sa pamunuan sa eskwelahan. Gilimod nila. Nga matud pa ni Attorney Chodoro Pastrana, take note, si Attorney Chodoro E. Pastrana, mao kini ang dean sa San Sebastian College of Law, nag-ingon siya ang maong aligasyon walay basihan og dili tinuod. Giingon usab sa eskwelahan nga walay record o ebidensya nga nagpamatuod sa giingong paggamit og impluwensya sa pagkapasar ni Duterte. Tungod dinhi, mas lalom pa ang diskusyon sa publiko kabahin sa mga aligasyon nga naglibot sa impeachment issue ug personal nga background sa mga opisyal. Mao na mga katipik kung inyong tanawon, during the time sa pag-eskwela ni Sara Duterte sa iyang pag-college, nagkuha siya law man dito sa San Sebastian College of Law hantod sa iyang pagpasar. Kung inyong huna-hunaon, during the time dili pa presidente si Digong Duterte, dili pa presidente si kanhi President Rodrigo Roa Duterte during the time nga nag-eskwela pa si Sara Duterte. Plain lang, mayor lang siya atong panahon na. Kung mayor ka, daghan man ang daghan man ang mga local government unit. Di laman ang syudad sa Davao maoy sikat na mapoy dagko nga mga syudad na atay labi na gyud sa kauluhang Maynila. So dili kayo ingon ana pa ka sikat ka ilado si former President Rodrigo Roa Duterte, mayor pa siya. Nadaghan kayo nga mga impluwensyado pa ka nagdagkong mga posisyon ang nag-eskwela sa San Sebastian College of Law during that time. Mao na nga dili katuhuan nga giimpluwensyahan sa iyang amahan ang pag-eskwela sa College of Law ni Vice President Sara Duterte kay dili pa presidente si Digong Duterte during that time. Mao na nga layo kayo ang mga aligasyon nga gilabay ni Ramil Madriaga batok sa ato ang kasamtangang Vice Presidente. Mao na nga kita mga katipik magmaigmat gyud ta kaya daghan kaayo ang mga buhaton, no? Buhaton sa uban o sa mga tawo nga linglahon, libugon ng atong katawhan nganha sa kamatuoran. Ngano man gyung si Sara Duterte man gyud ang perminti, banatan, perminti, birahan. Usahay magduda ta mga katipik nga mura naman og si Sara ang presidente, mura naman og si Sara ang administrasyon karong panahona. Ngano man nga ang atong kasamtangang presidente siya man ang naggunit sa liderato sa nasod sa Pilipinas, ang atong uban nga mga kasagaran, no, mga kongresista, wala may istorya
majority against sa ato ang presidente. Nakatutok ba ng atensyon sa kadaghanan, mayorya sa atong mga congressman nga na sa atong vice presidente, di ba? O tanawon ninyo kini si Representative de Lima, kini si Senador Risa Hontiveros, no? Sa una si Risa Hontiveros, I don't know kung still connected pa ba ni sa Akbayan, pero that time naaman ni sa Akbayan before. Unya kining mga aktivista wala man ni nagmatter kung kinsa ang naglingkod diha sa kasamtangan nga liderato, kung sila magpuna magyud ni. Pero kung inyong mabantayan, wa na gyud ni istorya against sa ato ang presidente Bongbong Marcos. Ang ilang gibanatan too much nakatutok sila, very personalized dito gyud sa ato ang vice presidente Sara Duterte. Pero sige lang, kay inyo man ang katungod, no? Inyo man ang katungod. Pero kana lang kay ang atong mga actions bias kayo kay nakasentro lang sa ato ang vice presidente. Siguro kini po si Risa Hontiveros nang ambisyon man pud ni nga gusto pud mudagan og presidente. Unya ang pinaka-strong niya nga mahimong makalaban opponent pag-abot sa panahon si Vice President Sara Duterte man. Mao na nga buhaton nila ang tanan. Mao na tong giingon nako nga naagyoy direktor, naagyoy scriptwriter, naay mastermind niining tanan. So base sa mga pagduda, ang ila yung gidudahan nga direktor niini kini si former Senador Trillanes, kay murag dako kay ni kasuko nga na sa pamilyang Duterte. Ambot unsa bay gikasukan aning tawhana. Mudagan landay ka. Kini atong isgutanan sa politika, labi na gyud sa kani ang tanan ba atong gitan-aw ni siya puro man ni mo hangtong ngadto sa umaabot nga eleksyon sa 2028. Mao na nga kung gusto mo mudagan, kung gusto ta managan, mudagan ta. Tanaw na to, let the people decide. Ang katawhan man gyud ang magdesisyon kung kinsa ang butuhan sa umaabot nga panahon. Pero mao lagi ni ang usually ang kinaiya dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas, magsigig pandaot kung kinsa tong nagplano nga mudagan, samtang sayo pa tirahon, dauton, gubon ang kredibilidad para ang iyang popularity muubos. Mao na siya. Mao na nga di gud maglisod gud ni ato ang nasod kay ang kinaiya unang-unang behavior problem sa ato ang mga katawhan. Labi na gid kini atong mga politiko kay grabe kay ka siluso, no? Mao na nga dauton gyud kinsa tong potentials nga pwede nga dako kay tsansa nga mudaog sa maabot nga eleksyon. Mao na kung gusto ninyo nga mapildi si Sara, pildihan ninyo pag-abot sa eleksyon para ang katawhan na mag-decide kung kinsa ba gyud ang ato ang sangunan sarinda sa panggamahanan nga mo'y mudala sa ato ang nasod sa Pilipinas. Mao na mga aduna po'y pagpuna nagkatawa ko kay naiusa ka komentarista pod na vlogger pod, no? Nagkatawa ko kay ang paghilak daw ni Madriaga di daw to hilak sa namatyan, nga dili pud to hilak sa gibuwagan og asawa, gibuwagag uyab, no? Murag hilak daw to sa nadipostehan og kwarta sa bangko. kay lahi man pagkahilak kay ang tsuhos may gitrapuhan nga wa man to kagawas ang luha didto. Grabe pod ka drama, no? Na-deny ka ng hilak diay sa nadeposituhan og gusto nako tan-awon to balik to i-review nako kay gusto nako tan-awon to paghilak ni Madriaga, no? Pero accordingly sa mga aligasyon mga nag-observe nga kini daw si Madriaga mo ni gitawag og witness for hire. Dako nagbayad pila kay bayad ani. Pero atong pamatud-an ni sumaabot nga mga panahon kung masustain ba ni Madriaga ang iyahang mga aligasyon basig pag-abot sa panahon mo bali na pud ni mo ano na pud ni mo backing na pud ni, di ba? Mao na nga imposible kayo kay daghan kayo ang kung kuhaan nimo bisag mga yanong lungsuranon ug imong interviewon pangutan-on nimo about sa kredibilidad or bisan na lang ilang obserbasyon sa pagkatao ni Madriaga, kadudahan gyud. Mao na nga lisod kaayo. So mga tinahod nga mga kaigsuonan ano ta padayon sa
pipila pa ka mga nagbagang balita no. Usbo na ko nibalik na pod karong adlaw nagpatimbaya si Kagawad Enrique Gotera gana sa barangay Santo Niño ato po ning mga amigo usab nato. Of course from Santo Tomas. Okay? From Santo Tomas nagpatimbaya pod ang ako ang amigo. Salamat kaayo. Of course, si Kagawad M.A. Maniego, good morning Sir Maui, good morning. Si Arnel Riponte, Nel, nakauli na bakas nasod sa Pilipinas, Nel, or napakas sa imong maayong trabaho diha. Good luck sa imong trabaho. Maayong buntag po, sir. Si Ray Babila, maayong buntag, good morning. Ug ang akong amiga nga close kay nako ni gikan sa barangay Dato Abdul, ang atong kanhi nga barangay Kagawad. Good morning. Gikan kay Rose Palmahil Dalumpinis. Good morning. And of course, balikon ako si Marge Ranis de Vera. Murag mudagana ini Kagawad diya sa barangay San Francisco. Si June Sakal. Unya, good morning Sir Maui. Good morning pod. Si Ma'am Zin Sumoroy Kanyo. Thank you kayo. Ito akong classmate, shout out mate from Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning. Mayong buntag diya pare, mayong buntag, mahigugmaong katawhan sa lungsod sa Santo Tomas, no? Kusog kay ni atong stasyon sa Santo Tomas. Unya napod to si former mayor, si Councilor June Batusalim. Good morning, Councilor. Nagpatimbaya po to, no? Ato ning balikan unya atong mga amigo, si Jong Podi. Good morning, board member Maui. Good morning. Again, kay Joseph Estrada. Good morning pare, atong masugid nga tigpanubay. Mubalik kita sa mga pipila lamang ka mga pahinumdom. Tipik ug kabahin sa kalabuan. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil, ang tubag sa mga kasakit. Gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon. Mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpakgang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagnagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys. Posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini agi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagbabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Tipik ug kabahin sa kalabuan.
Good morning, good morning, good morning. Balik kita din sa ato ang programa atong tipik og kabahin sa kalambuan. Una ta mo padayon sa unahan atong i-shout out itimbaya no. Kining planta buhatangan og tennis ball no sa may San Pedro. Okay. Nay problema daw ang baho. Ato ning ako lang gibasa din kay sama sa atong giingon kini atong programa. Wala tay itago, wala tay pabor-pabor kung naay mag PM dinhi ato gining basahon. Sige lang kay si Singkong Kwang. Unsa ni itago lang daw sa pangalan nga Singkong Kwang. Pag shout out po na ning planta na habutangan og tennis ball sa may barangay San Pedro until now gihapon ang kabaho ginabuga maayo untag maresolba ni sa problema namo diri sa barangay San Pedro. So ato ning atong gibasa ang inyong gusto nga ipaabot. Sige atong kuhiton ang mga ahensya ug uban pa nga mga adunay kalambigitan niini para matagaan nato ni aksyon. Atong gibasa nagtago siya sayang nagtakuban pero makita man nato. Of course, good morning. Maris Lugo Bacalso, thank you for watching. And of course, diha sa magpatimbaya gyud ni si Jason Gabriento Jackberg. Dana daw. So, balik ko na ko mga tinahod nga mga katipik. Basig nakalimot mo sa tuang papremyo naatay ginarapol ang ato ang rulita. Kini ato ang pabugas, kini ato ang pajikas ug naatay pagmag no. So mo comment lang ta didto, like, share, unya paghuman komenta og dan kay murag tanan nato nga mga nakadaog napadalhan naman to tanan sila. So murag wala na iwa na padalhan. So shout out daw watching from Jinsan. Layo from Jinsan si Jason Gabrinto. Thank you kayo for watching din si Diuso Puentes Wilma. Good morning board watching from Kuwait pero taga Barangay Salvacion Panabo ko perting layo So ingat sa trabaho ingat sa trabaho kay medyo naka sa layo-layo nga dapit. So mo padayon ta sa atong mga naguna og mga nagbagang mga balita. Kalambigitan sa atong mga national issues tuloy-tuloy ni kay mao man ni ang mga init nga mga balita karon no. Adunay mga pangutana kung tinuod ba nga si Saldico nadakpan arrested in Czech Republic atong klarohon na. Si Saldico kuno giaresto sa Czech Republic apan adunay importante nga butang nga kinahanglan natong hinumduman atong klarohon ni. Tinuod ba gyud nga gidakop siya sa mga tinugyanan ngadto sa Czech Republic. Atong mahinumduman nga importante ni nga inyong masayran na walay extradition treaty tali ang Pilipinas ug Czech Republic. Klarohon na to na nga walay walay extradition treaty tali sa Pilipinas ug sa Czech Republic. Unsay buot pasabot niini? Ato nang explain unya. Nagpasabot kini nga walay automatic no. Walay automatic nga proseso aron ibalik siya dayon sa Pilipinas. Kinahanglan pa kini og dugang legal nga mga lakang ug posible nga mulungtad og dugay. Ug dinhi nagsugod mao kini ang mga pangutana. Muna nga akong ipasabot unsa ba kini nga extradition treaty mga tinahod nga mga katipik. Kini extradition treaty usa ni siya ka formal nga agreement no. Agreement between two countries. Unya to hand over a person accused and convicted of a crime so they can face trial or serve a sentence in the requesting country. Karon ang Pilipinas ug ang Czech Republic walay extradition treaty. Klaro na to. Walay extradition treaty tali sa duha ka nasod ang Czech Republic ug ang Pilipinas. So meaning ang Pilipinas dili ka request kang Czech Republic nga pabalikon or paulion si Saldico. Mo na klaro. Unya kung adunay extradition treaty tali sa duha ka nasod, maka-request ka nga pabalikon. It applies to serious crimes no like fraud, unsa ba nang fraud, pandaraya, murder,
corruption ug uban pa. Mao na nga dili tinuod mga tinahod nga mga katipik nga gidakop or nadakpan si Saldico. Pero importante gyud ni dapat nga makabalik ni si Saldico sa Pilipinas kay si Saldico mahimo na tong instrumento sa kamatuoran kung unsa ba gyud ka tinuod ang mga aligasyon, unsa man gyud ka tinuod nga kaning malita-malita nga kwarta. Siya ra gyud makaprove. Siya ra gyud makaprove. Pero duda pod ang mga katawhan, mga katipik nga di to paulion si Saldico diri sa Pilipinas kay imbes matutok sa impeachment proceeding, impeachment trial, mabalhin na pod ang atensyon, maadto na pod sa flood control katong malita-malita. Pero dapat once and for all makaulin ta ni si Saldico, mauli unta ni para mo ni mutugan sa tinuod para ang katong mga nakahanging na to nga naas tong una matagaan og katagbawan, matubag kay katungod ni sa katawhan labi na gud sa mga yanong lungsuranon kung unsay nahitabo sa pundo panuldanan sa ato ang katawhan kay naningkamot baya no kita baya nga mga naa sa gobyerno naningkamot gyud ta nga mahit na to ang target labid lagi gyud ning mga local government unit kani atong treasurer's office, assessors na gyud ni sila ginahit nga mga target nga makolek sa local government unit. Unya nya pag kini nga pundo naa may share ani moabot dito sa ato ang kinatasan ang mahitabo niini mo nang ang atong katawhan masuko, mahiubos kay muna-munang paningkamot nga makalukat, mas bisag makalukat na sidula unya naay kay kontribusyon nga na sa imuhang barangay, sa imuhang lungsod unya yanu-yanuhon lang og kawat yun yanuhon na gasto ang mga pundo nga dili sa maayo nga paggamit mo na nga dili tinuod nga gidakop si Saldico pero nihangyo ang katawhan nga uli na taon Saldico para ikaw makahatag og katinawan sa kining problema no. So padayon ta kay kung maong kakulang sa kasabutan mahimong magamit sa paglagan, magamit sa paghinay sa proseso ug magamit aron magpabilin siya didto samtang nag-init ang ubang isyu sa nasod. Karon adunay mga naghunahuna, posible ba nga ma-divert ang atensyon sa publiko gikan sa uban pang nagpadayon nga mga isyu. Normal na kung muuli ni si Saldico, ma-focus na po ang atensyon kang Saldico, mabalaka sila kay mawala ang atensyon nga na sa impeachment trial, impeachment proceedings kay diha man karon naglangan, diha man karon nakatutok ang mga isyu, diha karon gusto nila gubuon kanang trial by publicity, gubuon ang kredibilidad sa ato ang vice presidente. Balik si Saldico, bit-bit na po itong issue sa malita-malita nga kwarta, flood control, so mao na po ito ang ma-focus ang atensyon. So mao na nga usahay makauna-una ta nga kining tanan puro lang pamulitika. Puro lang gyud politika. Mo na nga maka-discourage kay ang dagan sa ato ang nasod imbis priority na to ang mga isgutanan sa ekonomikanhon, pagtubag sa mga batakang panginahanglan sa katawhan, trabaho, panginabuhian, sweldo, mao tay pinaka-priority nga dapat nga tutukan sa atong panggobyerno. Nga i-increase na to ang sweldo sa atong mga uring manggagawa para makapalit og pagkaon, makapaeskwela, supisinte nga pagkaon nga ibutang sa wanan sa lamisa nga pagasawan sa matag pamilya, maka-provide ng employment, trabaho, panginabuhian para sa tanan, edukasyon, trabaho. Pero ang ato ang nasod karon puro issue mahitungod sa impeachment, puro politika, preparation sa maabot ng eleksyon 2028. Walay kahumanan nga puro politika. So ako politiko man ko, kaya I have been in government service for almost 23 years pero usahay masumulan ta, di na taganahan kay halos na tanan political analyst, political strategist, sige hisgot sa politika pero wala naghisgot kung paano ta makapalit og pagkaon, matubag ang mga nag-una og mga batakang panginahanglan. Muna'y dapat tutukan unta sa ato ang panggobyerno.
Muna mga tinahod nga mga kaigsuunan, una tamo padayon, no? Ako sang itimbaya, of course. Salamat kayo nga ang ato ang former Congressman Alan Dohali. Mi live gyud nga mitan-aw sa ato ang programa dinhi sa atong tipik og kabahin sa Kalambuan 105.7 Happy FM. Thank you kayo sa atong major sponsor, former Congressman Alan Aldo Dohali og si Ma'am Jean Lovely Umiga. So karon balik ta mga kaigsuunan, kay daghan ta og mga nagbaga nga mga issue nga atong hisgutan, magkulang ta sa panahon, no? Dinhita sa isa pa sa atong mga balita, no, nga si Ping Lacson daw plan face of Saldico and Orly Gutiza. So nagplano siya nga kung pwede maka-appear si Saldico nganha sa iya pong hearing nga pagabuhaton diha sa Senado. Pero mo lang ito akong problema, kay atong problema kay giklaro man nato nga wala madakpi si Saldico sa Czech Republic tungod kay wala may extradition treaty. Tali ang Pilipinas ug ang Czech Republic. So dili maka-request ang Pilipinas nga pabalikon si Saldico. Pero maunay preparasyon ni Ping Lacson, no? De sa Senado human gipahibalo ni Ping Lacson nga plano niyang ipatawag si Saldico sa sunod nga mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee kabahin sa flood control anomalies. So, dapat madayo na kung pwede kay para once and for all atong tuldukan kay murag wa pa gyud nakasubmit ni og committee report ning Blue Ribbon Committee ba kung unsay status na sa iyahang katong previous niya nga series of committee hearing, pero murag wa pay na submit nga committee report nga na sa Senado sa iyang committee. Sumala kang Lacson, gusto niyang ipahimamat o face off si Ko uban kang Orly Gutiza ug sa mga kaning sundalo nga nag-akusar nga sila kuno ang nagdala og mga kickback ngadto sa nagkalainlaing opisyal sa gobyerno. Gwapo ni kung madayon ni kay nangita na taasa naman si Orly Gutiza. Kay daghan po nga nagduda mga katipik nga nibali na si Orly Gutiza. Giduol daw sa administrasyon sa atong panggamahanan, nagipapirma daw og kanabang dokumento. So dapat mo gawas ning dokumentuhan ni unsa ni katinuod nga adunay mga aligasyon nga nahilom si Orly Gutiza unya ni bali na sa pikas nga kampo to na sa administrasyon daw na mga statement nga gi-prepare, no? So mao ni nga importante nga mag-abot ni si Ko ug si Orly Gutiza labi na gyud katong mga sundalo. Luoy kaayo kay nagsakripisyo ang mga sundalo. Unya wala sila matagaan og oportunidad in a right venue nga mapadayag og mapaabot ang ilahang mga mensahe o matawag ba natog aligasyon, no? Or unsa ang kamaturan may tungod sa pag-deliver nila sa malite-malita nga kwarta. So dapat once and for all mag-abot ning tulo para ato ning mapamatud-an kung unsa gyud kini ka tinuod kay it involves billion of pesos. Billion of pesos ang nawala sa kwarta panulunan sa ato ang panggobyerno nga dapat unta mahatag direktamente, ma-feel, matabang na to nga na sa atong mga kaigsuunan. Mauna nga matud pa ni Lacson, once nga si Ko is in the Philippines and the court allows it, I plan to have him attend the hearing along with Gutiza and the ex-soldiers so we will find out who is truthful, who is telling the truth, and who is lying. Salamat kayo kung maunay intensyon ni Senador Lacson nga once and for all mag-atubang ning tulo. Tumong niini nga face off mao ang paghibalo kung kinsa gayod ang nagsulti sa tinuod ug kinsa ang nagkulang sa istorya ug kinsa ang nagbakat. Mao ni karon. Mo na nga kung atong tanawon katong mga ex-marines, no, mga soldiers, kung atong i-assist dako kay na nga sakripisyo alang sa ilang pagkatao labi na gyud sa ilahang pamilya. Just imagine kung mu-witness ka against sa gobyerno, dapat magunahuna jud kas makadaghan
kay maapektuhan ang imong personal nga kinabuhi, maapektuhan ang imong mga anak, ilang pag-eskwela. So dako kay ni og ingno nato nga mahimong damage no nga sa atong pamilya. So tungod kay mibarog sila, makaingon ta nga posible nga adunay kamatuoran ang ilang aligasyon. Mahitungod atong pag-deliver nila og malita-malita nga kwarta. Kung ako po'y saldi ko, panahon na po siguro, no? Once and for all nga i-clear na ako ang pangalan kung ako si saldi ko. Mutug-an ta sa katawhan. Kung nagkamali man ta atong aminon, pero what matters most mo patigbabaw ang atong desire sa atong kasing-kasing nga matagaan og katinawan ang singgit og mulo sa katawhan unsa na bay nahitabo sa pundo sa ato ang panggobyerno. Mahinumduman nga mga tinahod ko nga mga katipik, no, ato sa nga pagtimbayaon din kay ni sinyas na atong sa Pikas Lawak si Engineer Lotter kauban si Professor Alien nga daghan na daw kayo ang gusto magpa-shoutout magpatimbaya sa nga wala na to nabasa. So usbon ako maayong buntag dinhi sa taga Panabo, no, watching from social Makati City, nasa Makati City. Si Maris Lugo Bacalso. Ma'am, good morning. Thank you for watching. Okay? So, napod si Lucia Dumadag Dapon. Akong i-greet akong apo sa iyahang birthday. Karong pizza 20. Happy birthday, happy birthday. Okay? Happy birthday. Ika-11th birthday sa koang apo. So thank you kayo kay masugid nato ng tigpanubay. Okay? Pero sa mga gipamahayag ni Senador Lacson, napoy gibanat si Marcolita sa kondisyon ni Lacson. Kani murag nagkainitay yun ni si Lacson o kini si Marcolita ba. I don't know kung nahiubos ba ni si Marcolita nga napulihan ni Lacson. Oh, di ba? Kay siya may nagsabi ang former chairman sa committee niya karon napulihan man siyang Lacson. So gibatikos ni Senador Rodante Marcolita ang kondisyon ni Ping Lacson aron mapadayon ang hearing sa flood control issue. Sumala ni Lacson mopadayon lang ang pagdinig kung ang naay igo nga perma sa partial report ug madada kini sa plenaryo ngadto sa Senado. Mao lang kung gingon ganiya nga napirmahan na ba ang report sa committee para madala masalang ni masubmitar ngadto sa plenaryo sa Senado. Apan si Marcolita wala kasabot nganong kinahanglan pa og kondiksyon ug murag napugos ang ubang senador nga mo pirma una bago ipadayon ang hearing. Ipangutan na pod niya nganong wala pa gipatawag ang ubang mga testigo nga gusto mosulti sama ni Chavit Singson. Kung atong mahinumduman unta, nagluwatog pamahayag si former Governor Chavit Singson nga gusto siya nga mo appear dito sa Senado para mahimong testigo. Nasa ipadayag si Chavit Singson. Ang investigasyon nagtutok sa isyu nga sa flood control projects nga giingong naay problema o posible nga korupsyon. Matud pa ni Marcolita, importante nga ipagawas ang tinuod para mahibal-an sa publiko kung unsa gyud ang nahitabo. Nagkainitay gyud diha niya ni banat si Marcolita sa kondisyon ni Lacson, ni banat po si Lacson kay Marcolita. Balos-balos ni silang duwa. Ingon pa si sa usa ka interview, pinaagi sa murag pabiro ba, pero patama na pamahayag ni Senador Ping Lacson. Ingon niya, basin mas bagay pa si Senador Dante Marcolita nga mo appeal na lang sa defense panel ni VP Sara. Ano man. Tungod kay sa wala pa gani magsugod ang trial, klaro na kaayo ang barugana ni Marcolita nga mo suporta gyud sa Vice Presidente. So para kang Lacson, delikado. Ingon si Lacson, delikado. Kay ang usa ka impeachment court angay unta nga bukas ang unahuna paminawon una ang tanang ebidensya bago mohusga. Nabalaka si Lacson ang sa pamahayag ni Marcolita nga iyang kwestiyonon dayon ang basihan sa impeachment nga posible daw kini makapahinay o makabalda sa proseso. Pero
nangandam na daw daan si Vicente Soto III nga posibleng mahimong presiding officer aron andam sa mga legal nga ma-issue nga mutumaw. Apan kung atong tanawon, sa pika side, no, si Marcolita nagbarug lang sa iyang pagtuo nga walay lig-on nga basihan ang impeachment. So normal na nga wala pa ang trial pero na naman tay posisyon. Kung unsa atong posisyon kay nakita naman ni Marcolita nga walay igong konkreto nga basihan ang impeachment. Ilabi na sa decision sa Supreme Court of the Philippines nga na-nullify sa mga articles sa impeachment kaniadtong 2025, di ba? Karon ang pangutana, nagsugod na ba ang pagkiling bisan wala pa ang trial? Nanabay mga desisyon daan ang ato ang mga senador bisag wala pa ang trial? O normal lang ba nga adunay kaugalingong baruganan ng usa ka senador? Sa politika lisod gyud usahay mahibal-an kung asa ang tinuod ug asa ang posisyon. So public knowledge man na nga na sa Senado or even the Congress or dinhi sa Senado na magyud tay gitawag og majority, napud tay minority. Nakita naman nato daan kinsa tong mga posibleng mupabor nganha sa ato ang vice presidente, kinsa tong posibleng dili mo pabor. Pero sa karon nga sitwasyon base sa mga analysis, no, pagisugtisgot sa mga pipila ka mga political analyst, nag-ingon sila nga labo daw kayo makakuhag numbers nga mapasa ang impeachment daw, nga mopurso ang impeachment diha sa Senado kay bisan ang katong dili ka aliado ni Vice President Sara Duterte murag mo pabor man ngadto sa vice presidente. Tungod lagi silang nakita nga walay konkreto nga basihan ang nga ma-impeach ang ato ang vice presidente. Bisan nga na sa Congress, siguro kung tanaw na to, i-assist na to, kung karon na kung panahon na, daghan na kay nibiya sa partido ni former Speaker Romualdez, kato yang partido Lakas CMD party, no, daghan na kay nag-ambak karon. Ang uban ni balhin kasagaran, ni balhin sa Partido Federal, napoy na malhin sa NUP. So nagkabahin-bahin karon. Mao na nga naguol na ang sila Luistro kay basig magkulang sila og numero, kay ilang duda kay basig nagprepara na pudaan ang ubang mga congressman sa umaabot nga 2028 election. Election lang gyapon padulngan ang hunahuna, no, mao na nga nabalaka sila nga basig way mamirma kay nabalaka kay simpre kung ikaw pud ang congressman, ha, dapat magkaroon ka ng consultative approach nga na sa imong katawhan kay you're representing on behalf sa imuhang bagang katawhan nga na sa imong distrito. Ikaw ang tingog sa katawhan nga na sa distrito. So imo nang bitbiton nga tingog ngadto sa Kongreso. So dili pwede nga ang imuha lang personal nga interest, imong personal nga pagkatao, ang imong interest, ang imong bitbiton didto kay you are elected, you are representing in behalf sa katawhan sa usa ka distrito. Mao na dapat mamalandong gamiton nato ang konsensya nato. Kung congressman ta, kung ang singgit sa bagang duot sa katawhan nganha sa imuhang distrito nga nagdesisyon ang mga tao nga ayaw og boto, majority niya na ayaw og boto, di ba? Kay singlon ka na pag-abot sa panahon sa eleksyon. Mo na nga careful atong mga congressman karon kay ipit sila. Nganong maipit man? Nganong ipit man sila? Kung ikaw congressman, maningkamot man ka makakuha kag pundo sa national government. Sa unsang paano ka makakuha og pundo? Siyempre, lakas ka sa Speaker of the House, nakalinyada, naka-access dito sa Malacañang para matagaan ka og pundo. Kay siyempre, pag uli nimo, nakaibitbit nga pundo, makahatag kag infrastructure project, nakay mga medical assistance, nga nang MAIP o AIC ug uban pa. Kay daghan man mangayo sa imuha. Unya karon kung
muboto pug ka in favor sa impeachment kay Sara, posible nga ang tao masuko nimo. So mao na nga ipit karon, ipit ang usa ka congressman. Pero take note, always remember, ang importante mahimo tang matinud-anon kay elected ta at large nga na sa atong katawhan sa atoang distrito. We are representing in behalf sa atong distrito. Kung ang tingog sa katawhan sa distrito nga dili sila muuyon sa impeachment, ayaw pirma. Masabtan man na nila. I-explain man nimo na during sa campaign period. Mingon mo nga, congressman, wala man kay project nga nahimo. Wala man kay medical assistance. Wala man kay burial assistance. Wala man kay tabang nga nahatag. Pwede man nimo na ma-explain sa katawhan nga ni barog man ko kung asa ang kamatuoran. Kung the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Ang tingog sa katawhan nagkanayon man nga dili ko mobuto, di ko mo pabor. Pero kana lang na consequence kay wala ko nakakuha og project kana ma-explain man na. Pero watay di nato matugkad ang lintunganay kung unsay reason behind sa usa ka politiko or usa ka congressman paano sa mag-decide pag-abot sa panahon. Kung ako para mapaspasan, i-submit na ninyo, paspasin ninyo, submit nyo nga ito sa Senado para once and for all, ang Senado mag-decide kung unsa ba ng mga ebidensya niya inyong gipamatuod para mahuman. Pero di ta lang ta mahimong bias, di ta maka-focus lang sa impeachment trial proceeding sa atong Vice Presidente, kundi ato po ning tubagon kining mga isyu nga naglambigit sa bilyon-bilyon ka pesos. Tagaan po na to venue ug opportunity nga mahisgutan ni labi na gyud nga makapadayag ang atong mga witness kung unsay nahitabo sa atong mga pundo panudlanan. So una ta mo padayon sa unahan atong itimbaya, no? Salamat kaayo. Thank you for watching, Ma'am Annabel Jinson Dorano. Thank you kaayo, ma'am. Salamat kaayo. Good morning, good morning. Of course, baliko na ko ingon si Ma'am Annabel, may buntag, board member Mawi. Malibog taani kung unsa ba ni gusto sa mga tao, board member kay BM man or unsa man ni BC Mayor. Pangumusta ta sa atong mga amahan sa Team Aldo, si former Congressman Alan Dohali. Regards ni Ma'am Lovely. Atong ipaabot na. Salamat kaayo sa Team Aldo, Friends of Aldo, sa Mahang Mawi Pamisaran, sa tanan nga padayon nga nagsuporta o misalig, no? Daghan kaayong salamat. O si Pare Joel Umawan. Good morning pare. Atong kanhing BC Mayor o Councilor sa lungsod sa New Corelia. Salamat kay pare. Thank you for watching. Every morning gud ni siya. Basta naatay programa, maminaw gud ni siya dinhi. So, salamat kaayo again sa Nuno family. So mubalik kita mga kaigsuunan sa pipila lamang ka mga pahinumdum. Titik ug kabahin sa kalabuan. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porselanang mukha? Sis, Alenaset ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alenaset walay halong kemikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alenaset. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goat weed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas.
Matabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may tongkat ali. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may maka. Iisa ka pa. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may ginseng. Siguradong gising ka at pati siya. Mega Man Gold Coffee, ang kape na may saw palmetto. Magkape ulit tayo. Mega Man Gold Coffee, iisa ka pa. Tiklik ug kabahin sa kalabuan. Mga tinahod nga mga katipik, balik kita din sa atong programa, no. Daghan pa unta kita og mga issues and concern nga atong pag-isgutan apan kulang naman kita sa panahon. Daghan lang nga nangutana. Kini bang mahitungod sa confidential funds kay mao mo gud ni ang issue nga gilambigit sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte kung paano nagigamit daw ang confidential fund, no. So kining confidential fund, mga tinahod nga mga katipik, public funds ni intended for sensitive activities were full public disclosure. So kini ato ang kanibang confidential fund, ginagamit ni siya, no, ang dili ma-compromise ang security operations, labi na gyud ang endangered sa atong mga informants, no. Kini siya ginagamit ni sa atong mga law enforcement on intelligent work, labi na gyud dinhi sa Pilipinas. Importante ginagamit ni commonly used kini atong confidential funds sa atong mga agencies like military, police, or certain executive officers. So naani say guidelines, no, labi na gyud sa paggamit ni ini. Dilibot pasabot nga basta-basta lang kini magamit, no. Napo ni sila gitawag nato og ang confidential fund naani sa basihan sa Commission on Audit COA in the Joint Circular number 2015-1 issued with DBM, Department of Budget and Management, Department of Interior and Local Government, unya DND and others. So naagyo ni mga legal basis unsaon na to paggamit kini ato ang confidential fund. Kini confidential fund can be used, pwede siya magamit under the circular, strictly limited to activities, sama pananglitan kining pagbayad sa informante, payment of informants, source sa information. Kini mag-gathered ka og mga information, so diha sa atong mga informant, so bayaran na. Siyempre kung ako delikado akong kinabuhi, muhatag ko og report, muhatag ko og mga source sa information, ako ginang pabayran. So bayaran gyud na, payment of information. Ikaduha, pag-purchase sa mga sensitive information. So kung imo ginang paliton ng mga sensitibong information, kay wala may basta-basta muhatag niya na, kay siyempre masakripisyo ang imuhang pamilya, mahibalan ka og kinsa ka, so in return ana ginapalit na nga mga information. Sunod, expenses for covert or surveillance related to operation. So na mga operation, so siyempre ang approach ana covert man ang approach niya na mga surveillance, so mugastos gyud na, apil na sa mga expenses nila. So siyempre kung mutago ka og mga witness, labi na kanang maghatag nimo informante, apil man na ilang safe houses, magrenta man ka og safe houses, bayaran na, no, ang ilang transportation,
Of course, ang ilang mga equipment kagamiton, bayaran na pinaagi sa confidential fund. Expenses that cannot go through normal procurement without exposing operations. So, mabito gitawag na og confidential fund, no? Intelligent fund, confidential fund, kay confidential siya in nature. Pero dili buot pasabot nga dili na siya i-audit, napo na post-audit gikan sa COA. Mo na nga importante kayo nga ang paggamit niini, naagyo na mga strictly prohibited nga na mga rules. The same rules clearly prohibited on using confidential fund for salaries, allowances, bonuses, o labi na gyud sa mga empleyado. So, naay mga required nga mga documentation nga sikrito ipangayoon sa COA. Mo nang guided ni ang paggamit sa confidential fund. So, kung pag-audit sa COA nga nagamit og tama o pamaagi ang maong kwarta, dili ta angay mo mabalaka. Kana lang kay kini magug sometimes kini confidential fund maabuso kung gamiton ni siya for political interest o uban pa. Dili ma-serve ang purpose ba. Mo ning nagka-problema ta ni ini ato ang confidential fund. So kini kwarta ni sa gobyerno, kwarta ni sa katawhan. Mao ning dapat nga ampingan nato ang paggamit sa maong pundo, ma-confidential fund man, ma-general fund man, ma-trust fund man na siya tungod kay kwarta ni sa gobyerno ato gyung ampingan. So mga tinahod nga mga kaigsunan, ato na lang tiwason dinhi ang atong nabilin nga oras dinhi sa ato ang ruleta. So naata atong baliko nato kay ato nang tuyukon ang ato ang ruleta karong buntaga, balikan nato ato yung nanabatay mga pangalan. So karon atong tuyokon ang ato ang rulita para sa ato ang tulo ka mga mananaog, atong mga winners karon, no, mga winner. Okay. So sugdi na engineer ug professor ang pagtuyok sa atong mga rulita kay kulang na kita sa oras. Nagsubra na atong oras. Ang maswerte nato nga mananaog si Jinson Gabrinto. Congratulations. Ikaw ang una nga nakadaog para sa ato ang rulita. Tuloy-tuloy na para sa atong ikaduha nga jackpot round dinhi sa ato ang parulita. Okay. Og ang sunod nga mananaog atong basahon si Bubong Lasarte. Nidaog na ba itong nagis Bubong? Wala pa, no? Okay. Bubong Lasarte, congratulations. Ikaw ang ikaduha nga mananaog para sa atong rulita pa Gcash. Dito na ta sa atong ikatulo kay nilampas na ta sa atong oras. Masuko na to ang station manager ani si Kuya Sam. Okay, si Kuya Sam. JB Saragusa, murag nidaog naman si JB, di ba? Usbo na to. Muhangyo minimo pare Jib. Nidaog naman katong niagi ato na pong give chance to others na po, ha. Salamat kayo. So atong ituyok ang sunod nga mananaog. Musugot ra ni si Kuan, musugot ra si JB nga hangyoon kini daog naman siya atong niagi. Give chance to others. So next nga ato, yes, wow. Swerte kayo. Ang atong mananaog si Rose Palma Hill Dalumpinis, atong former barangay kagawad sa barangay Datu Abdul. Salamat kayo sa atong suking tigpanubay. Mga tinahod nga mga kaigsunan, match atong desire nga napatay mga pending nga mga wa na human nato nga mga issues and concern nga atong isgutan apan kulang naman kita sa panahon, no? So again, congratulations sa ato ang mga winners, mga suking tigpanubay. So baliko na ko, daghang salamat sa atong ato ang major sponsors, former Congressman Alan Aldo Duhali, Ma'am Jane Omiga, Lovely Jane Omiga, and of course si Congressman Jong Sinisa. So salamat kayo sa atong mga technical staff, Engineer Lotter o si Professor Alien. Salamat kayo. Thank you kayo. So mga tinahod nga mga kaigsunan, kulang naman kita sa panahon, magkita-kita kita og balik sa samang takna aron atong isgutan ang mga bagong isyu, katikaran ug serbisyo publiko dinhi lamang sa 105.7 Happy FM. Ako ang inyong tipik o kabahin sa Kalambuan, Maui Pamisaran na sa kanunay nagaingon
nga padayon kita nga mobarog isip tingog sa katawhan o kanasing-kasing na serbisyo para sa kaayuhan ug kalambuan sa ato ang probinsya o Rehiyon 11. Daghang salamat. Ang pagsidya nga live gikan sa kinapusuran sa probinsya kini mao ang 105.7 Happy FM gikan sa mga linya sa atubangan sa pinakabagong mga uluhan hanto sa lubom na mga isyu sa mga nagkailaing mga panghitabo, komentaryo o serbisyo publiko ato nang madunggan ang tawo nga mopadayon sa serbisyo o magpabili na inyong kaalagad. Live sa ninyong makita sa board member Mawe Pamisaran Facebook page ato nang mapaminawan ang tipik o kabahin sa kalambuan Mawe Pamisaran. Mawe, pamisaran, panabo. Panabo ang mapulahan. Broadcasting live at Panabo City, Davao del Norte, Philippines. This is DXXM 105.7 Happy FM. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilan ng mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis,